Hello mga mare! For today's video mga mare ay sobrang aga talaga gumising ni Bryce. Eto nga at magkakapi muna ang inyong mami Yani. Habang si Bryce naman ay nagpa-practice ng maglinis, nakshuta. Pinalabas ko na nga sa freezer itong isda mga mare. Dahil ako ang magluluto ng breakfast namin ngayon. Magluluto pala ako ng pinaksiw na isda. Kaya naman nag-slice na ako ng bawang, sibuyas at saka luya. At itong pinaksiw na gagawin ko mga mare ay lalagyan ko nga ng talong. Kayo ba mga mare pag nagpapaksiw kayo ay nilalagyan nyo ba din ng talong? Sa akin kasi mga mare ay paborito ko yung talong kaya nilalagyan ko. May naiwan pa naman na tulay kahapon mga mare kaya ito na lang niluto ko. 1 kilo naman kasi na tulay ang binili ni Daddy B sa palengke. Medyo matigas pa nga itong isda mga mare kaya naman nilagyan ko naman ng bagong tubig. Abay pag check ko mga mare wala na pala akong suka. Kaya naman pumunta ako doon sa tindahan ni Nainay. Walking distance lang naman ang tindahan mga mare. Maaga pa nga mga mare pero sobrang init na. Ito na pala ang munting tindahan ni Nainay. Abay ang daming nakasabit mga mare. Kaya naman tinawag ko na si Nainay at bibili ako ng toyo, suka. May nakita akong okra at saka siliginin dito kaya naman inad ko na. Kumuha na lang din ako ng isang ensaymada para kay Bryce kasi paborito niya to. Dito na lang din ako bumili ng lamasers mga mare. Medyo kulang na din kasi ang mga lamasers sa bahay. Nilagay ko na nga ang isda dito sa pangmalakasang lutuan namin mga mare. Sinabi kong pang malakasan mga mare kasi 100 pesos lang ang bili ko nito. Nabili ko kasi ito sa mga Japan items. Dahil nakaset na nga ito mga mare si Daddy B na ang pinatimpla ko. Ang okra na binili ko ba mga mare ay inad ko na lang dito sa aming pinaksiw. Paborito din kasing kainin ni Daddy B itong okra. Nang matapos ng timplahan ni Daddy B ay sinalang na namin ito. O diba ang bilis lang maluto. Abay mabango na talaga ang pinaksiw mga mare. Abay tingnan nyo naman itong batang to mga mare ay napaka-expert na talagang umakyat-akyat dito. Sobrang dami na nga itong tutupin ko mga mare kaya naman itong mga nakahanger ay ilalagay ko na doon sa aming cabinet. At itong baby Bryce naman natin ay kinakalog itong camera, nakshuta. Grabe, napakaaga nag-aaway itong dalawa. Pero nang nakita niyang binidyohan ko siya ay umalis. Parang nahiya yata mga mare. Walang pasok si Daddy B mga mare kaya naman nag-volunteer na lang siya na siya ang maglalaba. Mabuti naman at nag-behave na ito si Bryce. Kaya naman nagsandok na ako ng kanin namin para makakain na kami ng breakfast. Syempre sinunod ko na rin itong pinaksiw. Ayun, tinawag ko na agad si Daddy B para makakain na kami. Aside pala sa pinaksiw mga mare, nagluto din ako ng hotdog. Kain tayo! Ay nako! Nako naman talaga! Man! After nga namin kumain mga mare, ito pinaliguan ko na rin si Bryce. Ewan ko lang sa batang to mga mare, bakit trip na trip niya talaga pumunta dyan sa likod ng TV. Pinapasok ko na agad dito sa kwarto mga mare kasi patutulugin ko na nga. Abay nag-exhibition pa talaga dito sa upuan. Mabuti na lang talaga at natulog agad at makakapag-edit naman ang inyong mami Yani. Fast forward na nga mga mare, eto hapon na at dumating na din si Andrea galing school. Masayang naglalaro nga itong dalawa dito sa labas. May dala palang cotton candy si Andrea kaya naman pinatikim-tikim niya din si Bryce. Di din nagtagal mga mare ay nag-prepare naman ako ng dinner namin. Ngayong gabi mga mare ay sinabawang isda naman ang lulutuin natin para panghapunan. Masarap din kasing humigop ng sabaw mga mare lalo na't mainit pa. Masustansya ang sinabawan natin mga mare kasi meron tayong malunggay galing sa kapitbahay. Meron naman akong malunggay na itinanim mga mare kaso nga ay maliit pa at wala pang dahon. At dahil luto na nga mga mare ay kakain muna kami. Pagkatapos kumain mga mare si Daddy B nang naghugas ng pinggan. Yun lang.